Nahuhulog na ang dahon. Natuyot na ang matandang puno. Kung tanungin mo ang mga Diyos at demonyo tungkol sa landas, hindi nila masasabi kung kailan sisikat ang araw. Ang ulap ay sumusunod sa dragon. Ang hangin ay sumusunod sa tigre. Lahat ay para sa kapakanan ng tao, hindi sa sarili. Nasa itaas ang ninuno naming guro. Ngayon, narito ang lahing G upang humiling na baguhin ang kapalaran. Ako si Sijo, alagad. Ina ako ng salinlahi ng Gigo ang pananagutan. Inilipat ko ang kapalaran ng tunay na apo ng pamilya Feng sa tunay na anak ng pamilya G. At para sa kanilang dalawa, hinihiling kong itakda ang kasal ayon sa kapalaran at kalangitan. Sa wakas, mangyayari na rin ito. Hindi na sayang ang 3 taon ko na bawat pista ay narito ako. Parang aso na nagmamakaawa sa matandang ko, para baguhin ang kapalaran ng pamilya G. Isang pahinang dokumento ng kasal. Ipinapaalam sa langit. Ipinapaalam din sa mundo ng mga yumao. Inyaakyat sa pinakamataas na kalangitan. Saksi ang mga ninuno at Diyos ng lahat ng kalangitan. Kung lukuhin mo ang iyong minamahal, para mo na ring nililinlang ang langit. Kung ang minamahal ay manloko sa iyo, tiyak na paparusahan ng langit. Daoki. Kayong dalawa, lumapit kayo rito. Ha? Sa pangalan ng Dao, binubuhusan ng biyaya ang inyong kapalaran. Kung kayo'y magiging magkaanak sa kasal, ang hangin at ulap ay magkasamang lalakas. Tapos na ang seremonya. Anak, kumusta ang pakiramdam mo? Maestro, natapos na ba talaga? Jiwi, kumusta ka na? Ikaw, anong nangyayari dito? Huwag kang mag-alala. Tapos na. Kung ayaw niyong maniwala, tingnan niyo ang langit. Ang anyo ng langit at lupa ay nagkakalayo ng 84,000 li. Ang pagitan ng puso't bato ng tao ay 8 pulgada at 4 na sentimetro lang. Kung may maswerteng bituin sa langit, may lalabas ding mabuting tao dito sa lupa. Tingnan nyo pa, iyon ang Ziwei Star ni Maran. Dati, madilim at walang ningning. Pero ngayon, kasing liwanag ng bilog na buwan. Kung ganoon, ang pamilya G ko ba simula ngayon? Magkakaroon na ng pagbabago at hindi na magiging pabaya. Tuloy-tuloy na ang swerte at pag-angat. Hindi lang basta pag-angat ang mangyayari. Ang kapalaran ni Daoki. Sapat na para gawing ubod ng yaman ng pamilya G ninyo. At magkaroon ng kapangyarihan sa buong bansa. Sa ganitong lagay, may posibilidad bang masira ang magandang swerte ng pamilya G? Huwag kang mag-alala. Sa buong bansa, maliban na lang kung ako mismo ang gagalaw. Tanging ang kasal lang ang makakabalik ng kapalaran sa tamang ayos. Jiwi, ang katawan mo, kaya mo pa bang mag-practice? Walang problema. Pero kapag ipumilit ang kasal na pinagpala ng tadhana, tiyak na magdurusa ako sa balik nito. Nasugatan lang ako. Kaya pansamantala akong nawalan ng lakas. Mukhang 3 buwan akong hindi makakapagprakti ng chi. Napagod ka talaga, Jiwi. Huwag ka munang magpasalamat agad sa akin. Ang pagbabago ng kapalaran ng pamilya nyo. Una, dahil nakita kong totoo ang pagiging tapat mo nitong 3 taon. Pangalawa, ginagawa ko rin ito para bigyan ng lakas si Daoki. Si Daoki kasi, mula pagkabata, may kakaibang kapalaran na tagapigil ng espiritu. Kaya sa harap ng iba, kailangan niyang magkunwaring loka-loka o may kapansanan. Para makatakas siya sa 10 kasawian ng 5 kamalasan at 3 kakulangan. Bata, kahit tuluyang kasalungat ng langit ang kapalaran ni Daoki, pero mula pagkabata ay tila wala siyang alam. Simula ngayon, mangibabaw man ang pamilya G, huwag na huwag ninyong sisirain ang pangakong ito. Kung hindi, ang katarungan ng langit ay parurusahan ang sino mang sumuway. Maging panatag kayo. Pagkatapos ng 3 taon, si Yanran mismo ang tatapos ng kasunduan ng kasal at ibabalik ang kanyang kapalaran. Ikaw. Isang tanga, parang aso lang ang dating. Talaga bang akala mo gusto kita? Lolo, kamusta ka? Bilis, magpanggap ka pa rin na tanga.
Lolo. Lolo. Ano to? Ang saya nito. Tunay kang tanga. Espadang Y mo. Espesyal na sumisira ng dantiyan. Feng Sijiu. Nasira ang dantian mo. Hindi ka na magtatagal. Mula ngayon, wala nang iba na maaaring agawin ang kapalaran ng pamilya G. Paano mo nakuha tong bagay na to? Hahaha. Siyempre, ako ang may gawa nito. Ikaw pala. Siyempre, ako. Pansilyo, noong araw, ang kasalanan ko lang naman ay napatay ko, silang batang lalaki. Dahil doon, sinira mo ang 20 taon ng buhay ko bilang albularyo. Hindi ko nakakalimutan ang hinanakit na yan. Hayop ka talaga. Ikaw, lintik kang tao. Hindi lang basta pumapatay ka. Nakipagsabuatan ka pa sa kanya laban sa akin. Matandang ugod-ugod. Akala mo ba sa 3 taon na to, nagpakumbaba lang ako sa harap mo? Nagbaba pa ako ng sarili. Pati anak ko ginawa ko pang panlaro. Para lang makuha ang loob ng tanga mong yan. Alam mo ba kung para saan lahat yon? Matandang ugod-ugod. Matagal ko nang alam na lagi mo akong binabantayan. Kaya sumugal ako. At tama ang taya ko. Ikaw. Ikaw ano? Tama. Niloko ko nga siya. Pero, anong magagawa mo? Sa laban ng buhay, may nananalo, may natatalo. At ikaw pa, tulad mo na lang na tanga. Nagbabaka sakali ka pang mapangasawa ako, ha? Kung hindi lang pala sa pag-aagaw ng kapalaran, hindi naman kita sasamahan sa drama mo. Kayong lahat. Mas mabuti pa magtipid ka ng lakas, matandang ugod-ugod. Baka mamatay ka na lang agad sa inis. Oo nga pala pa. Bago tanggalin ang damo, Kailangang bunutin ang ugat. Ledashi. Tingnan mo. Ano bang mahirap dyan? Sandali lang. Kinuha nyo na ang kapalaran ni Daoki. Kung gugustuhin nyo pang tapusin siya, hindi ba kayo natatakot na baka mauna pa kayong parusahan ng langit? Pati, ang apo ko naman ay isang musmos na may kapansanan. Maawa naman kayo sa apo ko. Kung hindi, kahit mamatay ako, ipaglalaban ko pa rin hanggang kamatayan, sabay tayong malalagasan. Ledashi. Ay. Jijushi. Mas mabuting maniwala kaysa magsisi. Mukhang may natitira pang alas ang matandang to. Huwag na natin palakihin pa. Alam ko na ang gusto nyo. Kung gusto nyong makasiguro, handa akong putulin ang sarili kong ugat. Huwag nyo gagawin yon. Kapag pinutol mo ang ugat mo, hindi ka tatagal ng kalahating oras. Talaga? Basta masigurong, buhay pa ang apo ko. Gagawin ko agad. Sige, pumapayag ako. Gawin mo na. Tama. Sabi na, kapag pinuputol ang damo, tanggalin ang ugat. Papa, sandali. Maestro, may paraan ba para gawing mas mahirap pa sa buhay ng aso ang buhay ng tanga na to sa hinaharap? Madali lang yan. Ako ang gagawa ng ritual, para maging lugar ng malas at pagkatalo itong lugar na ito. Lolo, Ganito na ang sitwasyon. pwede pa ba talaga akong tumigil sa paggawa? Hindi pwede, anak. Kailangan mong tiisin, dapat kang mabuhay. Yanran Lee, maestro. Tayo na. Lolo, ayos ka lang ba? Ano, Lolo, mahirap ipaliwanag. Anak, mula bata ka pa, pinaprakti mo na ang mga lihim ng pamilya tungkol sa gigo. Pero hindi sinabi ni Lolo sa'yo ang dahilan. Hindi sa ayaw niyang ipaalam sa'yo, kasi ipinanganak kang may kakayahan sa mga espiritu. Baka, Ito ba ang dahilan kung bakit? Pinagkunwari ka ni Lolo na parang baliw mula pagkabata. tama, ganoon nga. Dapat sana'y mabuting kapalaran ang nakalaan sa'yo sa ilang buhay. Pero natukoy ni Lolo na bago ka magdalawampu, may malaking pagsubok kang pagdadaanan.
Ngunit hindi ko inaasahan na ngayong araw mismo ito mangyayari. Kung ganito nila kasama ang ginawa sa'yo, dapat ba talagang magtiis lang ako palagi? Daoki. Bukod pa sa angkan ng G, noon pa man ay ipinangako ni Lolo na may isa pang pamilya na pinakasundo para sa'yo. Ibinahagi rin ng isa pang pamilyang iyon ang kapalaran mo. Kung mahahanap mo ang tatlong espiritu ng Gigo na Perlas, magkakaroon ka ng lakas para tapatan ng pamilya G. Gigo Hansyu. Iyan ang bagay na matagal mo nang iniimbestigahan. Tama. Sa loob ng maraming taon, nakahanap na ako ng ilang mga pahiwatig. Naitala ko na lahat dito sa loob. Bukod pa dyan, malapit nang mamatay si Lolo. Okay ka lang po. Pag namatay na ako, tandaan mo ito. Hindi ka pwedeng magpakita ng mag-isa para mag-higanti. Paglipas ng 3 taon, saka ka sumama sa ibang pamilya. At hanapin ng Hanzo, tsaka mo harapin ng G. Gia para mag-higanti. Hanap. Ang tao ay gumagawa. Pero ang langit ay nakatingin. Ang magiging kapalaran ng Gia. Iyan ay gantimpala ng kapalaran. Lolo. Lolo. Tatlong taon na ang nakalipas. Si Lolo ay napahamak dahil kay Pamilya G. Kinuha nila ang kapalaran ko. Ngayon, tapos na ang 3 taon. Kailangan kong hanapin ang lalaking may kalahati ng kapalaran ko para mahanap ko ang Soul Pearl at makaganti ako para kay Lolo. Dito na magsisimula sa anak na babae ng Pamilya Long. Direkta ang tanim na huway sa harap ng pinto, katapat mismo ng tubig at anino. May fountain ngayon sa pwesto ng Lee Fire. Nabaliktad ang bagua. Maluwag ang bukas ng front gate. Pinapapasok ang hangin sa bahay. Ito ay isang napakadelikadong 5 Spirits Crosshawkers. Sino bang ganito kabangis, naglagay pa ng ganitong masamang setup para sa Pamilya Long? Hindi maganda ito. Nilagyan talaga ng masama ang Pamilya Long ng kung sino man. Hoy, sino hinahanap mo? May malaki bang problema ngayon sa Pamilya Long? Sino ka ba? Tama na ang dakdak, huwag na magpaligoy-ligoy. Bilisan mo at sabihin mo kay Long si Hai. Ang mga tao ng Feng family mula sa Gigu ay dumating na. Kapag nagtagal pa, Pamilya Long ay siguradong mapapahamak. Tito Lin, kumusta na po ang kalagayan ni Lolo ko? Miss Long, hindi maganda ang lagay ni Lolo. Kung magpapatuloy ito, baka sa mga susunod na araw na lang siya. Tito Lin, kayo po ang pinakamagaling na eksperto dito sa bansa. Kailangan niyo pong mag-isip ng paraan, please. Miss, may isang tao sa labas na ang apelyido ay Feng. Gusto niya daw makita si Amang Long. Kung ayaw makita, paalisin na lang. Sige, miss. Sandali. Yung sinabi mo na Feng, siya ba ang nagsabing galing siya sa pamilya Gigu Feng? Opo. Sinabi niyang siya ay mula sa Gigu Feng. Noon, sinabi ni Lolo, ang pamilya namin, Long, ay umangat dahil sa Feng family. Dahil sa Feng Shui na pamamaraan nila. May kasunduan pa kami noon na magpakasal sa hinaharap. Kung totoo ito, baka may pag-asa si Lolo sa sakit niya. Miss Long, ang mga katulad niyan, puro mga manggagamot sa kalsada. Huwag kang maniniwala agad. Pero Tito Lin, hindi na po pwedeng maghintay pa si Lolo, seryoso na po ang lagay niya. Hindi pa rin pwedeng mabilisa. Baka lalo lang lalala kung kani-kanino magpapagamot. Tito Lin, pahintulutan niyo na po akong subukan. Papasukin mo na siya. Opo. Opo. Paano ka nakapasok dito? Hinabol ni Bianbay. Sino ang nagpapasok sa kanya dito? Wala namang problema. Mauna ka na muna, ha? Kayo po ba si In Yifeng? Kanina pa nga sana gusto ko nang ipaanyaya kayo na pumasok. Miss Long, talaga bang naniniwala kayo na kaya niyang pagalingin si Lolo Long? Tama rin naman ang sinabi ni Tito Lin. Kahit pa sabihin ni Lolo na astig ang pamilya Feng. Pero parang sobrang bata pa naman ang taong ito. Kung hindi pa nga ako nagmadaling pumasok, baka ang sakit ni Lolo Long. Talagang wala ng pag-asa. Ano bang sinabi mo? Alam mo ba ang kondisyon ng lolo ko? May mga puno ng huway sa harap na sakto sa tubig at lilim. May fountain pa sa spot ng apoy.
Bawat detalye, lahat yan pumapatong sa 7 kasawian. Nagdadala ng kapahamakan sa sariling pamilya. Bago pa ako pumunta rito, alam ko na. Hinayaan ng iba na ganito mangyari sa pamilya Long. Sinadya talagang ganito pag-set up. Ibig mong sabihin, may nang intriga sa pamilya Long namin? Grabe, malala na ba ang sitwasyon? Siyempre malala. Yung taong ito, may balak talagang wasakin ang pamilya. Kung wala lang akong kalahating kapalaran bilang proteksyon, may proteksyon ako na kalahating kapalaran. Lai Tong Hong, ngayon ang mangyayaring sakuna, ay, hindi lang si lolo mo ang tinatarget. Kalokohan. Ganyang pambobola, kaya mo pa ring sabihin. Kung ako ang nanloloko, edi ikaw din, hindi ba? Ikaw ang narito para gamutin siya. Ikaw. Tito Lin, huwag ka munang magmadali. Alam ko rin na nag-aalala ka lang talaga para kay lolo ko. Lanan. Ginoong Feng, ano ba talaga ang nangyayari dito? Yung problema ng lolo mo, nasa ayos ng bahay sa labas. Anong ibig sabihin yan? Sa tapat ng bahay nyo, nagtanim kayo ng 2 puno ng huway. Sa lugar kung saan dapat may apoy sa labas ng gate. Sa labas ng gate, sa pwesto na pang-apoy. May fountain pa kayong nilagay. Sa sala, may pader pa kayong itinayo. Nagpasok kayo ng malamig na hangin na di na makalabas. Ito na yung pinakamalupit na pag-setup. Bilisan mo. Sino bang nag-utos sa'yo na gawin ang setup na to? Naalala ko na. Mga kalahating taon na ang nakalipas, may dumating sa bahay namin. Talagang para kay Xie ginawa ng ganitong ayos. 2, matatagpuan pa ba yung tao na yon? Hindi na. Hindi ko naman talaga siya kilala. Mukhang matagal na talagang plinano ng kabila. 2 pero sinong tao ang kayang maglaan ng ganitong effort? Na handang magkasala kahit kapahamakan pa, para lang siraan ang pamilyang Long. Baka naman. Grabe, puro kalokohan na yan. 2, tingin ko sa'yo, isa ka lang manloloko. Miss Long, maniwala ka sa medisina. Huwag. Pabayaan mong pagtripan ka ng tao. Ito, Kung hindi gagalaw ang Feng family ng Gigu. Ngayon kahit sino naglalakas loob na magpakilalang eksperto. Hoy, buhay na tao ang usapan dito. Kung may mangyari, kaya mo bang managot? Ginoong Feng. Miss Long, huwag na huwag kang magpapa. Loko sa ganyang klase ng tao. Baka ito ang matagal nang nawalang santong apoy na karayom. Uncle Lin. Ano ang santong apoy na karayom? Santong apoy na karayom. Una, binubuksan ang daloy ng dugo. Pangalawa, binubuksan ang ugat ng puso. Pangatlo, binubuksan ang mundo ng mga espiritu. Narinig ko lang din to sa mentor ko. Sabi ng mga kwento, ito raw ang karayom na kaya humingi ng tao kay Yama sa kabilang buhay. Mukhang may alam ka rin pala. Uncle Lin, tingnan mo na. Pumuputi na ulit ang itsura ni Lolo. Hindi possible. Ang pulso at tibok ng puso ni Lolo Long. Lahat naging normal bigla. Feng. Ibig sabihin po ba, okay na si Lolo ko? Hindi pa. Itong malas sa bahay, talagang malalim na ang ugat. Kahit ginamit ko ang santong apoy na karayom, panandalian ko lang mapapakalma ang sakit ni Lolo Long. May pag-asa pa ba si Lolo? Huwag kang mag-alala. Kung 3 taon na ang nakalipas, baka hindi ko na talaga kayanin. Pero ngayon, lubos ko nang nagagamit ang teknik ng video. Yang malas na yan sa bahay. Hindi ko na pinag-iisipan. Hindi tama to. Hindi tama to. Li Daochang. Halos kalahating buwan na ang lumipas. Si Long Sihai hindi pa rin namamatay. Sigurado ka ba na kaya mong tulungan ang pamilya Ji na makuha uli ang kapalaran namin? Wuliang Tianzhen. Huwag kang mag-alala. Gumagaling na ang sakit ni Long Sihai. Maestro, anong nangyari? May proteksyon si Long Linga mula sa kalahating kapalaran. Plano ko talaga na unahin munang patayin si Long Sihai bago kunin ang kalahating kapalaran sa katawan niya. Hindi ko inakala. Talagang may tao sa pamilya Long na marunong magpagaling kay Long Sihai. Ano nang gagawin natin ngayon? Kalma ka lang. Ang Chuamtang siya. Hindi ganun kadaling sirain. Pakiusap, tulungan niyo akong maghanda ng papel, tinta, espada, kutsilyo. Gagawin ko na agad ang ritual.
Purihin si Long Sai Hai. CJ, ipapahanda ko na agad ngayon. Salamat, Maestro. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Basta't huwag mong kakalimutan ng pangako mo sa akin. Maestro, huwag kang mag-alala. Pag nakuha na namin ang kalahating kapalaran, ang pamilya G ay magbabahagi ng tagumpay sa iyo. Maestro, Ha 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 ha. Maestro. Kumusta? hintayin pa natin. Pagkuha ng espiritu, pagpapalakas ng bangkay, pagpapanday ng pula ng demonyo. Sa akin lang, Jinchan daw ng Xiangzi. Simula. Ano na, kumusta? Nasira na ang Chuamtang siya ng ibang tao. Mukhang hindi rin basta-basta ang taong tinawag ng pamilya Long. Master, anong gagawin natin ngayon? Kahit mataas ang antas ng kakayahan niya, pero ang malas sa bahay ko matagal nang matibay. Hayaan mong gumawa ako ng ritual. Para itulak ang malas na yan. Pagdating ng oras, kahit gaano pa kalakas ang kapangyarihan niya, wala rin siyang magagawa. Daoki kuya, sapat na ba to? Ayon sa mga libro ng Feng Shui, importante ang hangin para sa pamilya. Ang pagpasok ng malas ay nagdadala ng malamig na hangin sa bahay. Kaya, basta sirain lang natin yung 2 puno, at maging yung fountain, ayos na. Daoki kuya, bakit parang may iniisip ka? Swerte. Malito. Yung kalaban, pinaigting niya ang malas. Gagawin niyang gamitin ang malas para saktan ng diretsyo si lolo mo. Bakit ganito? Ano bang kasalanan ng pamilya Long namin sa kanila? Bakit kailangang maging ganito kalupit? Kung gagamitin ang masasamang ritual para patayin ang isang ordinaryong tao, kahit magtagumpay, malaki rin ang balik na malas sa kanila. Kung ganito kadesperado ang paraan para kalabanin ang pamilya Long mo. Baka, Mifei, Guanfei, Chenfei, baka pinuntirya talaga ako para harapin ako. Miss, may masamang nangyari. Biglang nagsuka ng dugo si Sir. Ano? Daoki kuya, anong gagawin natin ngayon? Kung ibang tao yan, malamang wala nang magagawa. Pero ako, hindi talaga ako natatakot sa estilo nila. Daoki kuya, kailangan mo talagang tulungan ang lolo ko. Huwag kang mag-alala, hintayin mo lang saglit. 2, ayokong may kahit sinong mag-abala sa akin. Anong balak mong gawin? Liang Chen, plano ko sanang tapusin agad tong masamang Feng Shui na to, pero hindi ko akalain na magagawa pa nila yon. Kung ganon, wag niyo na akong sisihin kung babaliktarin ko mismo ang agos ng Feng Shui. Baliktarin ang Feng Shui. Ang iba, pag tumitingin ng Feng Shui, gusto lang iwasan ang malas. Pero kahit saan ako pumunta, doon palagi ang swerte. Mangfan Yong Juziri Wuji. Ang buong Shenzhou, hirap ang mga tao. Ika-4 na disk na nagkakaisa. Ang Dunjia Yuan Formation. Simulan. Maestro, tapos na ba? Pag ako ang kumilos, siguradong mabilis at madali yan. Pero huwag niyo sanang kalimutan. Ang pinanggako niyo sa akin. Huwag kang mag-alala. Basta mapanatili ko ang panginibabaw ng pamilya G. Siguradong makakasama ang maestro sa lahat ng yaman at tagumpay. Ah, haha. Lidashi, anong nangyari sa'yo? Hindi tama to. May gumagawa din ng ritual sa kabila. Jinchan daw rin gumagala sa iba't ibang lugar. Ako mismo, nag-aral ng siyensya ng yin at yang para magpanatili ng balanse. Utos. Lahat ng swerte at malas sa 4 na disk, hawak ko. Gusto mo pa akong labanan? Pag pinagsama ang 4 na disk, nagkakabali-baliktad ang kapalaran. Mababaliktad ko ang malas.
Imposible ito. Kapag pinaganya ko na ang malas na enerhiya. Tiyak na madidisgrasya si Long Sai-hai. Pero nakakagulat. Kayang baligtarin ng kumakalaban sa akin ng 4 na disc. Kahit malas, nagiging swerte. Dashi, anong ibig sabihin nito? Manghula. May shy. Magagawa lang ng sino man ang iwas malas at paghatak ng swerte sa pamamagitan ng 4 na quadrants ng 4 na disc. Pero ang kumakalaban, kayang-kaya niyang baligtarin ang 4 na disc. At pati ang pasahe ng malas na ginawa ko. Binago niya para maging grabe ang swerte. Bakit may ganitong nangyayari? Bakit naman hindi posible? Ang Shenlong may dalang lihim na mapa mula sa Luo Shui. Ipinasa ang kaalaman mula sa mga naunang henerasyon. Si Taidong ay binawasan ito sa 72. Dito nagsimula ang Donjia Taimen. Ito mismo ang estilo Ng pamilya. Penja mula. Sa Gigu. Tama na nga. Sa mundong ito, ang nakakaalam lang ng lihim ng Taigong Kaiman ay si Feng Cgu na matandang iyon lang talaga. Imposible naman. Si Feng Sijiu na matandang iyon. 3 taon ng patay. Tayo mismo ang naglibing sa kanya ng buhay. Baka naman. Yung tanga na yon, Impossible. Paano magkakaroon ng ganyang kakayahan? Ang tanga na yun? Imposible talaga. Si Feng Cgu nga, nilibing pa natin. Sa hukay ng Uso Kibay. Ganun kataas ang taas ng Feng Shui sa lugar na yon. Hindi posible na mabuhay yung tanga ng lagpas 3 taon. Maestro, gusto ba nila ang kalahati ng life path na ito? Pupwede, malabo pero posible pa rin. ano ang gagawin natin? Kung kaya nilang sirain ang aking Choangtang siya, ibig sabihin, nandito mismo sila ngayon sa bahay ng Long. Puntahan na natin. Gusto ko lang makita kung sino ang naglalakas loob na sirain ang plano ko. Kumusta si Daoki kuya? Si Lolo, ayos na ba siya? 2 beses siguradong ayos. 2 beses yata. Ginamit ko na ang Taigong Kisyu para baliktarin ang Chuangtang siya. Miss, gising na po si Lolo. Tutu, ayos. Daoki kuya, tara na, akyat na tayo agad. Paano nangyari yon? Lahat ng resulta ng Blau ay bumalik na sa normal. Lolo, kamusta na ang pakiramdam mo? Huwag kang mag-alala. Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Lolo ngayon. Paano mo nagawa yon? Kahit ako, hindi ko na alam ang gagawin. Ikaw nga, hindi mo kaya. Pero hindi ibig sabihin na wala nang ibang makakagawa. Ako, Hindi ko inakala. Bagamat bata pa ang apo ni Ji-Wei. Pero ang galing niya sa Gigo ay napakataas na. Talagang karapat-dapat siyang tawaging tagapagmana ng Feng family. Lolo, sobrang laki ng utang na loob namin sa kanya ngayon. Salamat, Daoki kuya. Anong nangyari kay Daoki kuya? sino ang naglagay ng sumpa sa pamilya ninyo? Si Feng Master. Sino ba talaga ang nagpapasumpa sa pamilya ng Loang? Lolo, naalala mo pa ba? Noong araw, kalahati lang ng kapalaran ang ibinigay ng lolo ko sa mga Lianji. Yung isa pang kalahati ng kapalaran ko, 3 taon na ang nakalipas. Ibinigay kay Avenger ang anak niyang babae, Ye Maran. Yiyan-ran. Sinasabi mo ba yung si Yiyan-ran taga Jinghai, anak ng gay family? Tama. Pero yung mga yun, hindi lang sila hindi marunong magpasalamat. Nakipag-alyansa pa sila sa mga albularyo. Pinatay nila ang lolo ko. Ano? Si Ji-Wei. Pinatay siya ni Jae Hongro at ng mga kasamahan niya. Dr. Lin. Wala ka ng kailangan dito. Mauna ka na umuwi. Sige po. Kaya pala ang pamilyang Jai, 3 taon na ang nakalipas. Biglang lumakas. So, ganun pala yun. Kaya pinaghihinalaan mo na ang pamilya Ji ang gumawa nito, na gusto nilang saktan ng pamilya Long ng patago. Tama. Ang kapalaran ko ay Long Yu Jutian. Kung sino man ang makakuha nito, siya ang magiging pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya sa tingin ko, ang may pakana ng pag-atake sa pamilya Long ngayon, ay yung mahiwagang tao. Qian Jae Hongru.
Ikaw, Ji Hongru, wala ka talagang konsensya. Buti na lang umabot pa ako sa oras. Kung tama ang hinala ko, gusto nila gamitin ang matinding malas sa lugar na to. Para una kang mapatay gamit ang sumpa. Dahil sa katawan mo, meron kang kalahati ng aking kapalaran bilang panangga, kaya normal lang na hindi gumana sa'yo ang mga sumpa. Pero kapag huminto na ang buhay ng matanda, mawawala na rin. Ang swerte mo. Pagdating ng oras, pwede na nilang gamitin ang masamang mahika sa'yo. Ah, ganun pala. Ang magkapatid na yan talagang walang pinipiling gawin. Lolo. Ang mag-amang G ang pumatay kay Lolo G. Halos ikaw pa matigok dahil sa kanila. Huwag mo silang palusutin. Gumanti ka para sa pamilya Feng. Ding! Kahit matalino ang G. Hindi rin kami basta-basta sa pamilya Long. Ipapadala ko agad mga tao natin. Para singilin sila ng maayos. Hindi na kailangan. Ang mga yan, dumating na mismo dito. Daoki kuya, paano mo nalaman na darating sila? Nabasag ko na ang sumpang inilagay nila sa pamilya nyo. Mas nagmamadali na sila kaysa sa akin ngayon. So, kailangan ba nating maghanda ng kahit ano? Hindi na kailangan. Tapos na ang 3 taong palugit ngayon. Gusto ko na talaga makaganti para sa lolo ko gamit ang sarili kong mga kamay. Sir, Miss, may masamang nangyari. May grupo ng tao sa labas na biglang pumasok. Hindi na talaga namin sila mapigilan. Sino yon? Nagwawala sila dito sa bahay ng pamilya Long. Ano ba yung ipinagmamalaki ng Long family ninyo? Kung gusto kong pumunta, pupunta lang ako. Pero kailangan mo rin naman tanungin kung papayag ako o hindi. Feng Daoki, bakit nandito ang taong to sa bahay ng Long? Daoki kuya, siya nga. Tama ang hinala ko. Ngayon, ang dahilan ng pagpunta ko ay upang gumanti sa inyo dahil sa pagkamatay ng lolo ko noon. Ha ha ha. Ang tigas ng ulo mo. Buhay ka pa pala. So, kunwari ka lang palang nagtatanga-tangahan noon? Eh kung namatay ako, sino pang magpapadala sa'yo sa impyerno? Kung buhay pa si Feng, si Jo na matanda na yon. Baka medyo natatakot pa ako kay Chan. Sa'yo lang, tingin mo ba karapat-dapat ka? Ikaw lang, karapat-dapat ka ba talaga? Kanina, yung nakipaglaban sa akin. Siguradong hindi tong batang to. Siguradong may ibang malakas pa ang pamilya Long. Kailangan akong gumalaw muna. Kailangan kong mauna. Para hindi kami maloko. Nagpapatawag ng mga kaluluwa at nag-aalaga ng masasamang espiritu. Kami lang sa siyang si Jin Chan daw ang may ganitong kakayahan. Simulan na. Master. Bakit? Anong meron? Mali ito. Kahit pinanganak pa lang siya ay nagsimulang mag-ensayo. Imposible ganito na siya kalakas. Ikaw pala yung Jin Shandao na malubhang nasaktan ng lolo ko noon. Ano ba ang Jinshan Dao? Ang daming sekta ng mga Daoist, di ba? Parang Kwanzen, mga ganon. Sila yung mga matitinong sekta. Ang Jin Shandao lang ang hindi. Nag-aral ng mga tamang paraan. Pero pinili pang mag-alaga ng mga espiritu. Naglalagay ng mga sumpat masasamang ritual. Sabi noong panahon ng Republika, nagpapanggap pa silang eksperto sa pagpapalayas ng mga multo. Para lang madaling makapag-smuggle ng opyo. Hindi ko akalain na. Pati ito alam niya. Baka hindi nga siya inutil. Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng sabayan ng lakas. May espesyal siyang gamit. Kaya pala may gamit siyang nagproprotekta sa kanya. Sige, atakihin niyo na siya. Ting! Tingnan natin kung sino ang magwawala sa bahay namin, Long. Lolo, pinaplano ng mga taong ito na magulo sa bahay natin. Kung may lakas silang loob magwala dito sa bahay ng Long, akala ba nila sa pamilya Long, wala tayong mga tao na marunong lumaban? Ano nang ikakatakot natin? Sugod na, bilisan nyo. Anong nangyari? Habang nandito si Jianran. Siguradong siya ang bahala. Tingnan natin kung sino may lakas ng loob sumubok. Mga tao. Kung hindi kayo pupunta sa bahay ng Long ngayon, ako si Long Sai-hai mismo ang maghahanap sa inyo. Hindi ko inaasahan na kayo pa ang lumapit dito sa bahay namin. Lolo, dahil nandito na kayong lahat ngayon, hindi na namin kayo palalagpasin. Tamang-tama, makaganti tayo para kay Lolo Ju. Miss G. Alis muna tayo. Itong makong na to, may iniwan na mahiwagang gamit si Feng Sijo. Hinahabol na tayo. Mas mabuti sigurong pag-usapan pa natin ng mabuti. Feng, swerte ka lang ngayon. Aalis na kami. Gustong tumakas pa ng iling.
Magpakilala ka sa Jugong para sa mga bituin. Ang 800 ay palaging sinusundan si Jugong. Tama talaga ang sinabi ni Lolo. Meron siyang kalahati ng kapalaran na tagaprotekta sa katawan niya. Lidashi, anong gagawin natin ngayon? Yung anak na babae ng pamilya Long. May kalahating kapalaran na nagpoprotekta sa kanya. Mahirap makuha gamit lang ang ordinaryong paraan. Kung ganun, may pag-asa pa ba tayo? Ngayon, halos pantay na ang lakas ng dalawang pani. Pero kapag nahanap ko lang ang isang espesyal na bagay, kaya kong talunin ng kalaban. Ano ba ang kailangan ni Lidashi? Tingnan mo. Ito ang iniwan noon, ng dakilang taong si Gui Guzo, ang pinakamahalaga. Yaman, ang Giguhunyu. Tama. 3 lahat ang giguhan nyo. Pero isa lang ang kailangan nating makuha. Mapapataas ko ang aking lakas ng ilang dekada. Huwag kang mag-alala, Lidashi. Kahit libutin pa ng pamilya G ang buong bansa, sisiguraduhin naming makukuha namin ito para sa inyo. Lolo, ganun na lang ba natin sila papalayain? Huwag Daoki magmadali. kuya. Sila ang may kagagawan sa pagkamatay ni Kuya Jue. Bakit parang? Huwag kang mag-alala. Hindi ko sila palalampasin. Pero kay Mama Genmaran, may kalahating kapalaran siyang nagpoprotekta sa katawan. At sa tingin ko, itong Litong Suan. May malakas siyang tao sa likod niya. Kung kikilos tayo ngayon, siguradong magdudulot ng ingay na magpapalerto sa kanila. Kung kikilos tayo, dapat sabay-sabay silang hulihin. So, anong susunod nating gagawin? Ang pinakaimportante ngayon, syempre, hanapin ang Gigu Hanzu. Gamitin ang kasunduang pangkasal sa langit. Para mabalik ang kalahatian ng kapalaran ng pamilya Long. Dahil sa ganitong paraan, dun ko lang matatapos ang ugnayan sa pamilya G. Si Linga, maagang naulila sa magulang. Sa mga nagawa niya noon, ang kakayanan ni Kuya Jiuya, malamang natutunan niya ng buo, kung mapang-asawa siya ni Linga. Kapag pumanaw na ako pagkabuhay dito, may masasandalan siya kahit paano. Daoki kuya, matagal ko nang sinabi. Ang pamilya Long, pinaka-importanting tapat kami. Lalo pa, niligtas mo ang buhay ng lolo ko. Handa akong Tama. Ang ibig sabihin ni Linga, ay siya rin ang ibig kong sabihin. Hindi pa natin pinag-uusapan yung utang na loob kay Jiuye noon. Pero ngayong araw, iniligtas mo pa ang buhay ko. Dao Chi. Hindi ba't mas mabuting tapusin na agad kaysa maghintay pa? Ang kasal. Hindi dapat ipagpaliban. Ang pinakaimportante ngayon, ay hanapin muna ang Hanzu. Ano ba ang Hanzu ng Gigu na iyan? 3 lahat ang Hanzu. Basta mahanap ko ang 3 Hanzu na to, tapos hihiram pa ng kalahating parte ng kapalaran. Sigurado, wala nang magiging hadlang sa akin. Pero Daoki kuya, ang paghahanap sa 3 Hanzu na iyan, parang naghahanap ng karayom sa dagat. May alam ka bang anumang bakas? May lead na ang lolo ko dati. Isa sa mga Hanzu na to, nasa Jinhai mismo. Kung ganun, ang pamilyang Long. Ibubuhos namin ang lahat ng aming makakaya. Para matulungan kang mahanap ang bakas ng Longzhou. Ang problema lang, itong mga huling taon. Ang Long family ay bumagsak na rin. Bigla kayong bumaba. Baka may kinalaman din yun sa ilang tao. Daoki kuya, ibig mong sabihin, may nanira sa Long group natin? Di pa tiyak. Kailangan ko pang mag-imbestiga. Pero, sa bahay nyo ay, Naset up ang 5 ghost first. malamang ang kumpanya nyo hindi rin ligtas. Sige. Ipapaubaya ko na sa'yo ang bagay na to. 2. Para maging timbang ang 2, lahat ng hindi importante sa kumpanya. Papagpapahingahin ko muna bukas. Daoki J. Itong palapag na ito ang pinakailalim ng Longshi group natin. Sa ibang parte, sigurado ka bang ayaw mo nang silipin pa? Sabi na nila, ang tao ay palaging nagnanais umangat. Dumarami ang swerte at kayamanan kapag nasa itaas. Kung may problema sa Feng Shui, sa taas lang ito mangyayari. Daoki J. Meron bang problema dito? Talagang may problema. Anong nangyari? Nasa penthouse tayo ng building ng grupo. Pero ang ayos ng Feng Shui dito sa paligid ay puro tubig at malamig na enerhiya. Ang tubig ay maganda para sa pera.
Pero ang naging mali, naglagay ka ng gold Jinchan dito sa loob ng opisina mo. Ito ang setup na parang palaka na umaakyat sa makinis na bato. Hindi nakakahanga, kaya hindi nakakagulat kung laging nalulugi. Pag-isipan mong mabuti. Sino ba ang nagpayo sa'yo na ilagay ang gold Jinchan na ito dito? Parang ito yung binigay sa akin ng assistant noong nakaraang taon. Sobrang seryoso ba ang problema? Talagang madulas na ang palaka. Mas madulas pa ang Shuying Kuisha. Kaya ganito, kahit anong pilit ng Jinchan na umakyat. Walang saysay, puro pagod lang. Pero kung hindi ka susubukang umakyat, bagsak ka talaga ng todo. Wang, pumunta ka agad sa opisina sa rooftop. Buti na lang at dumating ako sa tamang oras. Dagdag pa, hindi mo talaga matanggap ang kapalaran mo. Pinilit mong lumaban. Kung hindi, itong pamilya Long, malamang na bankrupt na talaga. Pasok ka. Ano po ang kailangan nyo sa akin, Long? Daoki, kuya. Ano bang nangyayari dito? Totoo, ito nga ang gawa ng kwento. Mukhang matagal nang. Kontrolado yung taong yon. Daoki, kuya. Nahihilo yung ulo ko. Nilagyan ito ng gamot, Ling. Pahintay muna. Tingnan ko lang yung kape. Ano ba talaga ang nilagay na gamot dito? Daoki, kuya. Bakit? Anong nangyari? Ang init ko. Parang natamaan yata ako ng pana ni Cupido ah. Daoki, kuya. Tulungan mo ako. Ano namang tutulungan kita? Anong klaseng gamot yan? Ang bilis ng epekto ng gamot ah. Hindi ko na kaya. Hindi mo na kaya? Ako nga, hindi na rin kaya eh. Tamang lugar ba to para sa ganito? Daoki, kuya. Soundproof ba dito? Sobrang hirap na ako. Daoki, kuya. Daoki, J. Ang init ko. Mukhang itong kumpanya. Talagang may tinanim na trader. Hindi pwede. Kailangan muna natin siyang dalhin pauwi. Buhay na papel. Kapag inalis ang mga talisman, nagiging kakaibang tao. Tera na. Paano mangyayari yon? Baka naman, Kumusta na si Master? may some iron ng aking tridor na engkanto. Siguradong si Feng ang may gawa, yung batang yon. Nakakainis talaga si Feng Daoki. Lagi niyang sinisira ang mga plano ko. Ipapakita ko sa'yo ang ganti ko. Master Lee, may iba pa bang pamamaraan para makuha ang life force ni Long Linger? Kung kaya nilang, sirain ang aking tridor na engkanto. Ibig sabihin magkasama sila ngayon, ni Long Linga. Sa ngayon, maigi pa sigurong hanapin muna ang Soul Pearl. May nangyari ba, Tay? Yan Ran, may lead na tayo tungkol sa Soul Pearl. Nahanap na ang Soul Pearl. Ha ha ha. Daoki. Ang ibig mong sabihin, Lee Tongshan. Naghahanda na siyang saktan si Linga. Kung tama ang hinala ko, plano niyang gamitin ang dito na pamamaraan para sirain ang puri ni Ling at agawin ang kapalaran niya. Walang hiya. Ang lakas ng loob niyang galawin. Ang apo ko. Para na siyang humingi ng kamatayan. Kuya Daoki. Salamat talaga sa iyo ngayon. Kung nagmamadali silang mamatay, tayo na ang magpapabilis para sa kanila. Don Dragon, kumusta na ang investigasyon tungkol sa Hansu? Oo. Tama. Saktong sasabihin ko pa lang sa'yo. May nahanap na akong lead tungkol sa Hanzo na yon. Nasaan? Itong Hanzo. Pamana ito ng pamilya Huang sa Jinghai. Pero ang pamilya Huang, may nangyaring malaking problema kamakailan. Ang kasalukuyang pinuno, si Don Wang, biglang nagkasakit ng malala. Hindi gumaling sa mga doktor, kaya umaasa na lang sa mga mahiwaga at kakaibang tao. Lolo, anong ibig sabihin nito? Ang pamilya Huang, plano nilang mag-imbita ng maraming dalubhasa.
At magdaos ng isang grandeng paligsahan ng kakaibang abilidad. Sino mang maging kampiyon sa huli, siya ang gagamot kay Don Juan. Ibig mong sabihin, yung Hansu ang magiging premyo sa kompetisyon. Tama. Pero Lolo, mahalaga ang Hansu na. Yon kay Kuya Daoki. Hindi ba pwedeng hilingin na lang natin sa pamilya Huang na ibigay yon sa atin? Gusto ko rin. Pero tiyak na hindi papayag ang pamilya Juan. Wala nang kailangang abalahin pa. Kailan? Magsisimula ang paligsahan. Bukas na mismo. Teka muna. Gusto mo bang sabihin na? Tama. Noong panahon ng lolo ko, sa edad na 20, mag-isa niyang kinaya lahat ng pinakamagagaling sa bansa. Eh bakit ako, hindi ko magagawa? Talagang ako ang apo ni Feng Sijo. Ang tapang mo nga naman. Mukhang silinga, sa hinaharap, hindi ko na kailangan pang alalahanin. Lolo, tulungan mo naman akong mag-ayos. Para bukas sa labanan ng mga alagad. Sasali ako sa tamang oras. Sige. Aayusin ko na ngayon. Lolo, gusto ko rin pumunta. Daoki. Okay lang yan. Eh di sabay na tayo. Kung wala si Ling Er sa tabi ko, paano kung may mananakit ulit sa kanya? Sige. Ikaw na bahala kay Linga. Aayusin ko na ito ngayon. Sige. Ang bawal na lugar ng pamilya Huang. Bawal ang hindi taga rito. Hello, andito kami para sumali. Sakswan men labanan ng mga alagad. Labanan ng mga alagad. Ganito ang mga patakaran. 3 rounds ang laban. Bawat round, kung makuha mo ang Chen Shilling, makakapasok ka sa susunod na round. CJ, Mukhang nagsimula na ang unang round, Anye. ano bang nangyayari? Hindi pa nga tayo nakarating sa mismong lugar. Bakit parang nagsimula na agad? Tingnan mo yung puno na yon. Pamilyar ba sa'yo? Grabe, nga. Baka umiikot lang pala tayo dito ng paulit-ulit. Hindi kaya multo na ang naglalaro sa atin? Ito ang simula nang pumasok tayo. Lahat ng direksyon dito, nagugulo ang isipan nating lahat. Kapag di natin makita ang tamang labasan, hindi na talaga tayo makakaalis. Ano gagawin natin ngayon? Hindi ko inakala, kaya pala manggagaling ang ganyang klaseng formation. Lalong nagiging interesting ito. 1, 2, 3, 4 dito naghahati. 5, 6, 7, 8, siyam. Wasakin natin ang formation na to. Tara, alis na tayo. Uy, Dodgy J, hintayin mo ako. Daoki kuya, bilis tingnan mo. Congratulations sa inyo dalawa. Kayo ang unang bisita na matagumpay na nakalusot sa pagsubok. Tuloy po kayo at umupo. Bundok. Ang Jinghai talaga, napakaraming magagaling at kakaibang tao. Hindi ko akalaing ganito kabilis. May nakalusot na agad sa pagsubok. Kayong lahat na nagtagumpay sa pagsubok. Siguradong magagaling at dalubhasa sa mga misteryo. Ngayong araw, swerte ng pamilya Huang ito. Nako, hindi naman. Para sa pamilya Huang, Siyempre gagawin namin ang lahat. CJ. Ngayon, ang ikalawang labanan para sa pagtutuos. Sandali lang. Mga kasama. Pasensya na at nahuli ako. Daoki kuya, sila nga. Alam ko na mangyayari ito. Feng Daoki. Bakit ka nandito? Dahil, nandito si Ling. Miss na ito. Kayo. Magkakilala ba kayo? Siyempre, magkakilala kami. Mga kaibigan, narinig niyo naman siguro ang tungkol sa Gigufeng family, di ba? Siyempre narinig na namin. Itong Gigofeng family ay laging iisa lang, ang tagapagmana bawat henerasyon. Pagkatapos nilang mamatay, sa Feng family, iyon na lang tanga na yon ang natira. Tama. Itong tao na to ang sinasabi nilang tanga. At higit pa doon, hindi lang siya tanga, pati lolo niya, pinatay daw niya. Huwag kang magkalat ng kasinungalingan. Kayo nga ng tatay mo ang nagkaisa para patayin si Lolo Ju. Wala namang kwenta kung paano magbukas ng aklat si Sing ang natalo ay palasyo. Simula pa kay Feng Si, nung buhay pa yung matandang yon.
Hindi naman tayo pinatahimik ng pamilya nila, lagi tayong minamaliit. Tama, ngayong patay na siya, parang gamaan pa ang buhay natin. Daoki kuya. Sila. Mukhang totoo nga yung sinasabi ng lolo ko noon. Kapag sumika talaga, maraming naiinggit. Pero okay lang. Nandito ako ngayon. Hindi lang para maghiganti. Gusto ko ring ibalik ang dangan ng Digu Feng family. Mga kaibigan, pakinggan niyo muna ako. Dahil ako, Huang, ang nag-imbita sa inyo rito. Pakiusap, huwag niyo sanang palalain pa ang gulo. Daoki kuya. Ang importante, makuha muna natin ang Gigu Soul Pearl. Ngayong halos lahat ng tao ay nandito na. Kung ganon, pakitingnan niyo yung banda roon. Lahat kayo ay mga eksperto sa misteryo. Ang pag-atake ng kapwa ay tiyak na makakasira ng samahan. Para hindi magulo ang lahat, kaya ang ikalawang laban na gagawin natin ngayon ay paligsahan tungkol sa pag-inom ng alak. Swerte. Paano ninyo gustong tapatan? Sigurado akong bihasa kayo sa medisina, hula at astronomiya. Ang sinasabing medisina, hula at astronomiya ay ibig sabihin pinaghalong mahika at medisina. Boss Wang, ano bang ibig mong sabihin? Sasabihin ko ng direkta sa inyo. Lahat ng mga tapayan dito, naglalaman ng mga daang taong lumang alak. Matapang at napakabango. Pero sa loob nito, may halo ng kakaibang lason mula sa bundok Tianshan. Mapanganib at malakas ang lason. Ang lason na ito ay tinatawag na 4 na pambihirang lason. Isang uri ng lason na kapag nahawakan ng ordinaryong tao, tiyak ay mamamatay agad. Tama, lason mula sa bundok Tianshan. Pero sa karaniwang tao lang yan. Dahil kayo ay puro eksperto sa misteryo. Gaya ng alak sa tapayan na ito na daan taon nang iniimbak. Natural na malakas ay siya lang ang makakaangkin. Alam naman ng lahat na ngayong araw gaganapin ang torneo ng mga misteryo para makahanap ng eksperto na pwedeng gamutin ang sakit ng ama ko. Kung hindi dahil dito, kami sa pamilya Huang, hindi na sana gagamitin ang Soul Pearl bilang pustahan. Kung merong natatakot, pwede pa kayong umatras na yon. Ang lahi namin sa Nanyang ay Bihasa sa itim na mahika at lason. Baka kaya kong tiisin ang lason mula sa bundok Tianshan. Walang takot, mauuna na ako. 1 oras na ipinagpaalam sa buhay. 4 na barya ng tanso, hahatol ng kapalaran. Kapag sinabi ni kamatayan na mamamatay ka sa 3 gabi, kaya kitang buhayin hanggang 5 gabi. Lason sa alak, sobrang matindi. Nakikita niyo lahat, di ba? Meron pa bang iba na gustong sumubok? Itong pambihirang lason ng Tianshan, konting hawak lang, lagot na agad. Sino pa ba ang maglalakas loob uminom? Wala na. Parang nagsusuicide na yan. Suko na ako. Talaga bang? Walang sino man na handang hamunin pa. Wala na silang lakas ng loob. Ngayon tayo naman ang maglalaban. Li Jianxi. Oh, bakit? Pagpatago nagagawa mo pero pagharapan, nanga ka na. Feng, huwag kang masyadong yabang. Maestro, Ano bang meron? Bakit ako matatakot? Hindi ba ito simpleng labanan ng mga mystical na lakas lang? Sige. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang kaya ko. Ang yabang mo kasi. Tingnan mo. Bata. Matuto ka ng mabuti. Ang palaka, likas talaga sa landas. Pero bihira lang sa mundo. Isang pulang marka sa dila. Lahat ay nagkakaugnay dahil sa ito. Buti na lang at may bintong tipaklong sa tiyan ko. Kaya nitong lunasan ng kahit anong lason. Tol. Ikaw na ang sunod. Ang galing talaga nitong si Dao Sheng, astig siyang manggamot ah. bakit? Baka natatakot ka na? Daoki kuya. Kampante ka ba? Puro ganito lang ba? Hindi ka ba nahihiya, ipagyabang mo pa yan? Kaya pala noon, tinambakan ka ng lolo ko. Ikaw. Tama na ang Saturday. Ikaw na ang dapat lumaban.
Oh, bantayan mo to ng maayos. Ako ang maglilibing sa abo, ako rin ang maglilibing sa yabang. Sa oras na wala ng tao, ikaw ang hari ng syudad. Bagsak na ang Daogudaw. Ang paraan ng Kansheng ang mas mataas. Simulan na ang laban. Imposible. Dahil kinain mo lahat, tapos inubos mo pa yung 5 tapayan ng alak. Imposible talaga. Lidashi. Hindi ba sinabi mo na may talisman siyang proteksyon? Eh bakit ganon? Talagang di ako magtataka, tunay kang tagapagmana ng pamilya Feng ng Gigu. Si Huang, hanga ako sa'yo. Daoki, kumusta pakiramdam mo? Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Pero may ilan dito. Mas mabuting mag-alala muna kayo sa sarili nyo. Lahat ng alak sa mesa. Ako na ang uminom. Sa tingin ko wala nang silbi pang ituloy pa itong 3 round. Boss Huang, best of 3 ang labanan. Pwede na sigurong ideklarang panalo si Daoki, di ba? Talagang hindi ako magtataka, tagapagmana ka ng Gigu Feng. Pupunta na ako ngayon. Teka lang. May isa pa akong technique na di ko pa pinapakita. Sige na. Yung gintong kuliglig mo sa tiyan lasing na. Ano pa bang ipaglalaban? Bata. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang mayabang ha. Pagdating sa pakikipagsapalaran, kulang ka pa sa karanasan. Ganun ba? Ano pa bang gusto mong ipaglaban? Gusto kong magtagisan tayo ng kapangyarihan. Baka gusto mong lumaban ng direkta. Akala mo ba kung magkasubukan tayo? Panalo ka na agad sa akin? Hindi mo malalaman kung di mo susubukan. Pitong sakuna na dumidikit sa katawan. Bata. May alam ka rin pala, ha? Kahit ang matagal ko ng pinaghirapang, 7 sakuna na dumidikit sa katawan, alam mo pa rin. Ano ba yung 7 sakuna na dumidikit sa katawan? Isang klase yan ng masamang salamangka. Sabi-sabi para makuha yan. Kailangan mo munang sumpain at patayin ang 7 tao. Para palakasin ang sarili mo. Kapag nagawa mo yon, dadoble ang lakas mo. Grabe naman yan, sobrang bangis. 2 panig ni Kije, kaya dapat mag-ingat ka talaga. Utos ng hangin ng purong pinagmulan. Alikabok sa alikabok, lupa sa lupa. Iwan mo na ang sakit at hirap ng buhay. Mawala na. Bata. Anong ginawa mo sa akin? Kahit yung masamang salamangka na 7 sakuna, naglakas loob ka talaga mag-aral nun. Tinulungan kitang tanggalin. Bilang kabutihan na rin. Ikaw. Oh, tama na. Hanggang ngayon, dapat tapos na rin. Hindi nga napahamak ang lolo ko dahil sa'yo. Ngayon dapat magbayad ka na rin. Sandali. Huwag kang magmadali. Hintay muna. Ayon kasi. Sa totoo lang nung panahon na yon, may ibang tao talagang gustong saktan ng lolo mo. Ako yon. CJ, anong nangyayari? Ayon kasi. Sa totoo lang, noong panahon na yon kay Feng, Ano? Ibig sabihin ba, may lihim pa pala sa nangyari noon? Patay na. Ano ba talaga ang nangyari dito? Itong taong to, ano ba ang ginawa mo sa kanya? Totoo nga, kinokontrol lang talaga siya ng iba. Pwede bang? May taong nasa likod niya na siyang nagkokontrol ng lahat. Huwag kang masyadong magmalaki. Ang pamilya G namin, hindi matatapos ng basta-basta to. Master Feng, ano ba talaga ang nangyayari dito? Nga, Kuya Daoki, ano ba talaga ang nangyayari? Itong taong to, kinokontrol siya ng iba. Mukhang tama ang sinabi niya. Ang lolo ko, talagang pinatay siya ng ibang tao.
Anong gagawin natin ngayon? Grabe, gamit lang ang isang silver na karayom. Nakokontrol niya ang laman loob ng tao. Ibig sabihin, yung kakayahan ng taong yon. Hindi basta-basta. Pero, Jimaran, dahil naging benepisyaryo ka ng kapalaran ko, ibig din sabihin ang pamilya J. May connection din sa taong iyon. Ganun pala. Pero kanina nung tumakas si Jianran, bakit hindi mo pa rin? May kalahati ng kapalaran ko na nasa katawan niya. Hanggat hindi ko pa nakukuha ang soulbed, hindi pa ako pwedeng basta-basta kumilos laban sa kanya. Boss Huang, paano ba ang mga patakaran ng conference na to ngayon? Itong soulbed. Nasa bahay lang namin ang soulbed. Pero, ang sakit ng tatay ko. Huwag po kayong mag-alala. Dalhin niyo po muna ako at tingnan natin ang lagay ng sakit ni Lolo Huang. Ngayon, pakiusap sa inyong dalawa. Sumama kayo sa akin para kunin ang soulbed. Sundan niyo ako. Itong si Lee Thompson, inutil talaga. Halos masambit niya ang pangalan ko. Walang pwedeng ikalungkot sa pagkamatay niya. Hindi ko inasahan. Yung apo ni Feng Siju, matandang yon. Pala, isa siyang tadhana ng tagapagtanggol ng mga espiritu. Talagang napagkamalan ko siya. Pero ngayon, nakuha na ni Feng Daoki ang unang Soul Pearl. Siguradong gagamit na agad siya ng ritual para agawin ang kapalaran ng pamilya G. Kung gusto kong maisakatuparan ang paraan ng paggawa ng dragon na iniwan ni Gigusi. Kailangan kong makuha ng buo ang kapalaran ng pamilya Feng at idagdag pa ang 3 Soul Pearl. Saka lamang ito magiging posible. Buti na lang. Nasa akin na ang pangalawang Soul Pearl. Mukhang kailangan ko talagang pumunta mismo sa pamilya G kung maaga ang kapalaran. Kailan pa ba ako magkakaroon ng pagkakataon na magtagumpay? Mang Feinang, tuloy po kayo sa loob. Huang, ito ay si Huang. Ito po si Mang Feinang. Siya ang espesyal kong inimbita para gamutin ang tatay ko. Mang Feinang, kailangan ko bang kunin ang medical records ng tatay ko para ipakita sa inyo? Ang sakit ng papa mo, hindi na kailangan. Ang pamilya Feinang ng Gigu kapag gumamot, hindi kailangang tingnan ang mga records ng pasyente. Ni hindi mo titingnan ang mga medical records. Grabe, sobrang yabang mo naman. Ang sakit ay tumama na sa 5 laman loob. Mahirap nang gamutin gamit ang gamot at pagkain. Mang Feinang, ang sakit po ng papa ko. Wala na talaga siyang pag-asa. Ipatulong mo munang buhatin si Mang Huang Papa pabalik. Tapos sindihan mo ang 7 kandila. At ilagay sa paligid ni Mang Huang Papa. Pagkatapos, gamitin ang Soul Pearl bilang tulong. Pag na-activate na ang formation, hanggat hindi namamatay ang pangunahing ilaw, madadagdagan ng 10 taon ang buhay ni Mang Huang Papa. Madadagdagan ng 10 taon ang buhay niya. Ay, sige. Aasikasuhin ko na agad. Ang Southern Dipper ay nagdadala ng buhay. Ang Northern Dipper ay nagdadala ng kamatayan. Ang Tanlang ay humahadlang sa entrada. Ang Wenku at Lianzhen ay nagbabantay. Pakinggan niyo agad ang aking utos. Ang ugnayan ng Yin at Yang, buhay at kaluluwa, ay napakahirap maabot. 20 singsing ay bumabalik sa Siyam na palasyo. Kung maisasakatuparan mo ang Yin Yang na katawan, parang nasa iyong palad ang langit at lupa. Pagsamahin ang formation ng Donjiap at Yuan. Ang 2 pagtatakas ng Yin at Yang ay may magkahiwalay na daloy. Ang nag-iisang enerhiya at 3 pinagmulan ay di kayang hulaan ng tao. Humigop ng bituin upang patagalin ang buhay. Bumangon mula sa kamatayan, ang himalang muling pagkabuhay. Mang Feinang, kamusta po ang sakit ng papa ko? Pa, anong nararamdaman mo? Anong nangyari sa akin? Si Sir ang nagligtas sa iyo. Hindi maaaring mangyari yon. Stabilized na ang pulso niya. Pati kulay ng mukha bumalik na sa ayos. Hindi talaga maaari yon. Totoo ito. Mang Feinang, sobra po akong nagpapasalamat sa inyo. Dahil tapos na ang mga bagay dito, aalis na po muna ako. CJ. Ganito pala. Yung taong nagplano ng pagtatangka kay Jiuya noon, may ibang tao pang nasa likod ng lahat. Tama. Kapag iniisip ko, yung kalaban, lihim na isinumpa si Litong Xuan. Ginawa niya lang yon para hindi ko malaman ang tunay niyang pagkatao. Naiintindihan ko na.
Ibig sabihin, yung taong yon siguradong may sekretong hindi niya maaaring sabihin kahit kanino. Pansamantala, ayaw pa niyang makipagkita sa iyo ng harapan. Tingin ko, ang pamilya G, isa lang silang gamit upaw ng taong yon. Ang totoong layunin niya, pumupunta yon para kunin ang bed ng kaluluwa. At pati ang kapalaran ko. Kung ganun, ano dapat ang gawin natin ngayon? Kalaban natin, nagtatago sila sa dilim. Tayo, kita nila sa araw. Walang problema. Ngayon, dahil may bed na ng kaluluwa sa akin, kaya kong kunin muna ang kalahati ng kapalaran iyan ran sa katawan niya. Kapag buo na ang kapalaran ko, kahit isa lang ang bed, kampante akong mahahanap ko talaga siya. Yang dun Shuniki Nibu, yin dun Niki Shansing. Kapag maganda ang lagusan, minsan kasabay ang tatlong himala. Anumang bagay, magbukas ng tatlong pagkakataon, lahat ay okay. Hindi tama. May nagpalakas pa ng fame, Shui formation ng pamilya J. Pinoprotektahan nila ang kapalaran ni Yanran sa katawan niya. Pinuno ng kaliwang pintuan. Ibig niyo bang sabihin, yung apelidong Feng na yon, kapag nakuha niya ang Soul Pearl na yon, kaya niyang agawin ang kapalaran ni Yanran kahit nasa malayo siya. Walang problema. Pinatatag ko na ang feng shui ng bahay niyo, pamilya G. Palagay ko, hindi basta-basta makukuha ng kalaban. Bakit naman? Kailangan pa nating patayin si Tongmeo na pari. HMM. Yang suwail na disipulo na yan. Pa, huwag kang magsalita ng ganyan. Pinuno ng kaliwang pintuan. Si Litong Suan muntik nang mabunyag ang sikreto mo. Karapat dapat lang siyang mamatay. Magaling ang ginawa niyo. Tama na. Ang mahalaga, yung pangalawang Soul Pearl. Nasa akin na ngayon. Basta makuha ko pa ang isa. Kahit mabuhay muli si Feng Shijo, hindi pa rin siya magiging kalaban ko. Oo. Pinuno ng kaliwang pintuan. Malupit ang lakas niyo. Basta matulungan niyo ang pamilya G. Para mabawi ang kalahati ng kapalaran namin. Habang buhay kaming susunod at maglilingkod sa inyo. Nga pala, pinuno ng kaliwang pintuan. Yung tungkol sa pangatlong Soul Pearl. Nahanap niyo na ba ang lead? Kakatanggap ko lang ng balita. Yung pangatlong Gigu Soul Pearl. Malapit nang dalhin pabalik sa Jinghai para i-auction. Naku, delikado. May sumisira ng feng shui ng pamilya G. Sino kaya? Sino pa ba? Pag nabasag ang feng shui, kaya na nilang agawin ang kapalaran mo kahit malayo sila. Si Feng Daoki na naman. Pinuno ng kaliwang pintuan. Ano nang gagawin natin? Walang problema. Mga bagets lang yan. Gustong sirain ang formation ko. Makinig kayo sa akin. Bumaba agad at maghanda ng formation. Ngayon mismo, sisiguraduhin kong hindi siya makakatakas dito. Daoki kuya. Kanina mo lang sinabi, may nagpalakas pala ng Feng Shui sa pamilya G. Ano bang ibig sabihin niyan? Kalahati ng kapalaran ni Jianran. Dati basta gamitin ko ang Soul Pearl bilang pambala. Kaya ko na sanang kunin yon kahit malayo. Pero kanina, bigla akong nabigo. Ibig sabihin ito, talagang may nagpalakas na sa Feng Shui ng pamilya G. Hanggat hindi umaalis si Jianran sa bahay ng J, hindi ko mababawi ang kapalaran na ito. So, anong gagawin natin ngayon? Sa tingin ko, hindi ko nagkamali. Yung pumatay sa lolo ko noon. Talagang may iba pang tao. Pero ayos lang. Kung 3 taon na ang nakalipas. Siguro dati talagang wala akong magawa noon. Pero ngayon, alam ko na ang lahat tungkol sa Ghost Valley technique ko. So, may pwede ba akong maitulong sa'yo? Nasa iyo ang kalahati ng kapalaran ko. Sobrang lakas ng swerte mo, basta nandyan ka. Talaga namang malaking tulong ka sa akin. May tamang daan para sa lahat, ako rin ay nagsisikap. Ako rin ay nagtagumpay at tapat sa aking landas. Ling-er, pumikit ka. Maestro, kamusta ba? Papa, huwag kang magsalita. Isinumpa ko ang kalangitan sa loob ng 1,000 taon. 1,000 taon ng dagwang sumpa ang bumalat sa langit. Ang dambuhalang dugong sumpa. Simulan ng ritual. Sayang. Isang hamak na baguhang kabataan lang. Gusto mo pa akong labanan? Gusto
Gusto mo talagang mamatay, ha? Daoki kuya, kumusta ka? Matagal ko nang alam na hindi basta-basta ang nasa likod nito. Pero hindi ko inakala. Nagagamit siya ng matinding dugo Faye na sumpa. Dugo Wei na matinding sumpa. Sobrang delikado at mapanirang sumpa ito. Narinig ko lang dati. Ayon sa sabi-sabi, iminsa lang nitong lumitaw sa daan-daang taon. Dahil dito, maraming tao ang namatay. Mukhang, hindi na makapaghintay ang nasa likod ng lahat ng ito. Gusto niyang harapin ako ng harapan, magpakamatayan kung magpapakamatayan. Lolo, punta na tayo agad sa pamilya G. Hindi pwedeng hayaan silang magtagumpay. CJ, hindi pwede. Pag ginamit ang dugo Wei na matinding sumpa, kusang sisipsipin ang buhay ng daan-daang tao sa paligid ko. Hindi na aabot sa oras. Mali. Kahit gaano pa kalakas ang kalaban. Hindi niya pwedeng basta-basta gamitin ang ganitong technique. Ibig sabihin ba, may hawak din silang soul pearl? Mukhang napunta na ang pangalawang. Perlas ng kaluluwa sa kamay ng kalaban. Kung hindi, kahit gaano pa kalakas ang kakayahan ng kalaban, hindi siya maglalakas loob gumamit ng ganitong antas ng light technique. Ngayon, anong gagawin natin? Baka dapat bitawan mo na agad ngayon. Siguro naman hindi pa rin nila magagawang. Saktan ka ng matindi kahit malayo. Sa laban ng mga master ng esoteric arts, isang maliit na pagkakaiba lang ang mahalaga. Kung ititigil ko ang paggamit ng kapangyarihan ngayon, tiyak na babalikan ako ng masamang epekto. Bukod pa doon, kapag na-activate na ang dakilang sumpa ng dugong letra, ang buhay ng daan-daang tao ay kasali na rito. Kung hindi ko tatapusin ang laban, siguradong mamamatay ang mga taong iyon. Sobrang lupit naman yan. Ibig sabihin, gusto ba nilang gamitin ang buhay ng mga taong ito? Para takutin ka, nag-iisa mo na lang kinikimkim. Ang bigat ng sumpang dakilang tagapagtanggol ng dugo. Tama ka dyan, pero ayos lang. Yung perlas ng kaluluwa, nakuha ko na ang isa. Sa laban na ito, may suporta ako mula sa tadhana mo, kahit hindi ko siya mapanalunan. Kaya naman naming dalawa maglaban ng todo, kahit umabot sa kamatayan. Ling-er. Suan Huang Di, digmaan ng digmaan, itlog pa rin ni Danyu. Matagal ng digmaan sa Zulu na di matapos-tapos. 2. Minsan na naginip na pinagkalooban ng Diyos ng kalangitan ng sagradong tali. Umakyat sa altar, taimtim na nag-alay ng sakripisyo, puspusang sumamba. Dakilang esoteric ni Daigong, simulan na ang paghahanda ng formasyon. Hepe ng kaliwang pinto. Hepe ng kaliwang pinto, tama na ba? Hindi pa tapos. Yung batang lalaki ng pamilya Feng naglakas loob pa, na gamitin ang kalahati ng kapalaran ng pamilya Long para makipagtagisan ng galing sa akin mula sa malayo. Naglakas loob siyang sumabay sa matinding sumpa ng dugo. Sigurado ka bang katapat mo siya? Tama ang sinabi ng hepe ng kaliwang pinto. Pero, nakakuha si Daoki ng isang bed na kaluluwa. Tapos ginamit pa ang kapalaran ng pamilya Long. Pwede ba na? Basta ang kalahati ng kapalaran ng pamilya Long lang. Naglakas loob na siyang harapin ako. Sige, kung ganun ay laban ng buhay at kamatayan ito. Pabubulukan ko siya. Mamamatay siyang walang bakas. Lumapit ka dito. Ako. Lumuhad ka. Naglahad ng walang hangganang luhat dugo, nagulat ako. Nabasa ng dugo ang matayog na langit. Ang aking landas ay hindi natatakot sa pagguho ng mundo. Ano pa bang dapat katakutan kundi ang tukso? Tadhana ng landas, paubos na. Hahaha. Daoki. Ayos ka lang ba? Itong taong to. Pati siya, ginamit din niya. Ang kapalaran mula kay Jianran, para palakasin ang bed ng kaluluwa. Anong mangyayari kapag ganun? Nagsimula na yung matinding sumpa ng dugo. Kung hindi siya mamamatay, nakakatakot. Ibig sabihin, ako si Wang Qianzai ang mamamatay. Pag hindi nabasag ang formation niya, ngayong araw, daan-daang tao ang mamamatay. Daoki. Kumapit ka lang, agad ko siyang dadalhin sa pamilya G. Hindi pwedeng hayaang makuha nila ang gusto nila. Wala ng oras. Bilang mga taong naglalakbay sa landas, tungkulin nating protektahan ang nakararami. Hindi pwedeng hayaang saktan niya pa ang daan-daang tao. Mga ninuno ng pamilya Feng, pakinggan niyo ako. Ngayong araw, si Daoki. Ibubuhos ang lahat ng lakas para tumulong.
Mga ninuno, pakiusap. Tulungan niyo po ako. Hepe ng pamilyang Zhuang. Ikaw. Tumahimik ka. Yung batang iyon, ang lakas ng kanyang kapangyarihan. Mas mataas pa kaysa kay Feng CG. Ang matindi kong sumpa ng dugo, hindi siya nalalamangan nito. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ako makapaniwala. Nakaya niyang basagin ang formation ko. Zhou Menzhang, okay ka lang ba? Lumayo ka sa akin. Hindi ko inakala. Talagang nabasag niya ang malakas kong sumpa ng dugo. Zhou Menzhang, ngayon nawasak na ang kulam. Okay ka lang ba? Hindi ko alam anong paraan ang ginamit niya. Pero nagawa niyang lampasan ito biglaan. Hindi lang niya nawasak ang formation ko. Matindi pa ang tinamo kong sugat. Zhou Menzhang. Ibig sabihin ba nito may pag-asa pa ang pamilya Ji ngayon? Kahit na matindi ang sugat ko ngayon. At hindi ako makakagamit ng lakas ng mahigit kalahating buwan. Pero tingin ko, ganun din ang lagay ng batang yun. Kaya ang pinaka-importante ngayon, kailangan, gamitin natin ang lahat para makuha ang huling Soul Pearl. Basta't makuha sa 3 Gigo Soul Pearl, ang dalawa, pagsamahin pa sa lifeline mo. Makakamit ko ang antas ng lupaing Diyos. Pagdating ng panahong yun, ako ang sasakop sa lifeline ng pamilya Long. Tay, Zhou Menzhang, huwag kang mag-alala. Sabi mo dati yung Soul Pearl na yon ay dadalhin sa auction sa Jinghai. Yun ang G family namin. Gagawin namin ang lahat para mabawi yon. tama. Sa lakas ng yaman ng pamilya Ji ngayon, kahit pa buong Jinghai, wala nang makakatalo sa amin. Daoki kuya. Anong nangyari? Linga, bilasin mo, alalayan mo siya paupo. Daoki kuya. Ano ba talaga ang nangyari? Yung tao sa kabila. Gustong gumamit ng matinding sumpa ng dugo para makipaglaban sa akin. Walang ibang magagawa. Napilitan akong humingi ng kaunting lakas sa mga ninuno ng pamilya Feng. Kahit na, dahil sa tulong ng Soul Pearl na ito, nakaya kong basagin ang galing niyang formation. Pero tinamaan pa rin ako ng malubha ng sumpa ng dugo. Bilang isang taong nag-aaral ng espiritual, dapat inuuna ang kapakanan ng lahat ng tao. Talagang para kang yung lolo mo. Daoki, yung mga sugat mo. Kaya ko namang alagaan ang kalagayan ko. Pero sa loob ng kalahating buwan na to, hindi ko magagamit ang aking lakas. Paano kung bumalik ulit sa kabila at sumugod? Huwag kang matakot. Yung taong iyon, nabasag ko ang formation niya. Siguradong hindi rin siya maganda ang kalagayan. Sa ngayon, hindi rin siya makakagamit ng lakas sa loob ng kalahating buwan. Pero, pareho na tayong may tig-isang Soul Pearl ngayon. Kung sino sa atin ang makahanap ng ikatlong Soul Pearl at pagsamahin ang dalawa, mas lalakas ang kapangyarihan natin. Ibig sabihin ba, ang 3 Soul Pearl ang talagang pinaka-importante? Tama, sinabi mo yun. Ang problema, sa ngayon, ni ako hindi ko pa alam kung nasaan ang ikatlong Soul Pearl. Daoki, yung ikatlong Soul Pearl, may nahanap na akong bakas. Ano? Totoo ba talaga yan, Lolo? Huwag naman po kayong magbiro ng ganyan. Ang mga ganitong bagay, hindi basta-basta sinasabi ng walang pruweba. Tatanglong, nasaan nga po ba talaga ang ikatlong butil ng kaluluwa? Ayon sa mapagkakatiwalaang balita, pagkalipas ng 3 araw, ang huling butil ng kaluluwa ay dadalhin dito sa Jinghai, sa pinakamalaking auction market dito. Isasagawa ang pagbebenta nito sa publiko. Kuya Daoki, Napakahalaga ng ikatlong butil ng kaluluwa na ito. Pero bago natin makuha yan, pareho tayong hindi makakagamit ng lakas laban sa kanila. Kaya naman, Kuya Daoki, huwag kang mag-alala. Dahil mahalaga talaga ang butil ng kaluluwa na ito. Kahit anong mangyari, tutulungan ka talaga naming makuha ito. Lolo, sa loob ng kalahating buwan, hindi rin sila makakagamit ng lakas.
Ibig sabihin, labanan ito ng pera na lang. Huwag kang mag-alala. Malaki nga ang yaman ng pamilya G. Pero ang pamilya Long naman namin. Hindi rin basta-basta sa Jinghai. Pero para sigurado, ngayon pa lang ay mag-iipon na ako ng pondo sa mga mayaman at makapangyarihan dito sa Jinghai. Kuya Daoki, huwag kang mag-alala. Kahit malakas pa ang pamilya G, walang panama kapag buong Jinghai na ang kalaban nila sa pera. Feng Daoki, Long Ling-er. Tama nga ang sinabi ni Zhu Menchang. Sigurado akong hindi siya makakagamit ng kapangyarihan, kaya siya sumali sa bidding para sa ikatlong Soul Pearl. Feng Daoki, ay naku si Feng Daoki talaga. Paulit-ulit kang sumasalungat sa akin. Sa pagkakataong to, hindi talaga kita palalampasin. Hoy, Feng ang apelyido mo. Kayo rin pala, nandito rin kayo. Mukhang tama ang hinala ko. Ang tao mo sa likod. Matindi ang pinsala, ano? Eh ano naman ngayon? Kahit hindi pa siya kumilos, sa yaman ng pamilya G namin ngayon, kayang-kaya pa rin naming makuha ng ligtas ang ikatlong Soul Pearl. At yung pamilya Long nyo. O bakit? Anong meron sa pamilya Long? Sa kakarampot nyong yaman sa Long. Ngayon, sigurado talagang maurong lang kayo ng G. G Marin, huwag kang magmayabang. Ang lolo ko, matagal nang naghahanda ng pondo para sa auction na to. Jai, maghintay ka na lang na maging kalaban ng lahat ng may koneksyon at kapangyarihan sa Jinghai. Ikaw, Wala na ring saysay magpaligoy-ligoy pa. Ang nasa likod mo. Hindi naman kasing bait ng iniisip mo. Baka mamaya, bago pa man ako, makaganti. ikaw, Mga kaibigan, pakiusap. Mamayang gabi, magsisimula na ang charity auction. Malapit nang magsimula, kaya sana makaupo na ang lahat. ikaw na may apelidong Feng. Huwag kang masyadong magpapasikat. Yung pangatlong Soul Pearl ngayong gabi, akin na yon. Pagdating ng oras, yan na rin ang katapusan mo. Itong pendant na jade, may 300 taon ng kasaysayan. Panimulang presyo, 5 milyon. May mag-aalok ba? 6 na milyon, 7 milyon. May magdadagdag pa ba? 7 milyon na. 8 milyon. Mukhang silong sihay talaga. Nag-aayos ng pondo. Bago magsimula ang auction para sa Soul Pearl, kailangan ko ring maghintay. Sa huli ko na sila pasabugin. Sold. Dahil sa tulong ng Soul Pearl, medyo nakabawi na rin ako. Pero kung pipilitin ko pa, delikado pa rin sa buhay ko. Pero wala na akong magagawa. Kailangan kong makuha ang huling Soul Pearl. Doon lang ako may pag-asang gumaling. Mga kaibigan, ihahandog namin ngayon ang huling tampok na likhang sining ngayong araw. Mga kaibigan, itong Gigo Hanzo, ayon sa mga kwento, ay iniwang alaala mula pa noong panahon ng Chongqio at Zhongguo. Galing sa maalamat na, estrategyistang si Giguzi. Hindi lang umano, panito ng mga kababalaghan, kundi may napakalaking halaga para sa mga kolektor. Ang panimulang presyo ng likhang ito ay 5 milyon. Ang huling hanso na ito, akin na to sigurado. 1 bilyon. 1 bilyon. Grabe, ano bang halaga ng perlas na yan? Si Miss G ay nagbid ng 1 bilyon para dito. Feng Daoki. Sumabak ka na. 5 bilyon. Kahit pa anti-gang gamit mula pa sa panahon ng Zhongguo yan. Hindi naman naabot ng 5 bilyon, di ba? Oo nga. Itong Ginoo nagbid ng 5 bilyon.
May magdadagdag pa ba? 5 bilyon lang. Gusto mo pa akong tapatan? 20 bilyon. 20 bilyon. Siya ang pinakamalaking anak na babae ng pamilya G ngayong henerasyon. Pagbukas ng pusta, agad na 20 bilyon. Itong Dragon Pearl na ito. Ano nga ba talaga ang kayamanang ito? 50 bilyon. Tama ba ang narinig ko? 50 bilyon. Miss, may naglabas na ng 50 bilyon. Magdadagdag ka pa ba ng pusta? 50 bilyon lang ang gusto mong gamitin para makuha ito. Ang pamilya G sobrang yaman sa buong bansa. Ngayon, gusto ko talaga lumaban para sa bagay na ito. 100 bilyon. Mga kaibigan, Si Miss nagbigay na ng 100 bilyon. 100 bilyon. Ano ba talaga ang kasaysayan ng perlas na ito? Grabe, ang laki ng galaw ng pamilya G. Oh, bakit hindi pa tinatapos? Akala mo ba di kaya ng pamilya G na magbigay ng 100 bilyon? ay hindi. Ang yaman ng pamilya G. Sino bang hindi nakakakilala dito sa Jinghai? Ano pa bang hinihintay? Sa palagay ko, wala naman dito sa bulwagan na mas mayaman pa kaysa sa pamilya G. Tama ang sinasabi mo. Pero, kailangan pa rin nating sundin ang proseso. Mga kaibigan, may magdadagdag pa ba ng presyo? 200 bilyon. Miss, may patakaran ang auction na ito. Kapag ikaw ay nanalo, kailangan bayaran agad ng buo ang halaga. Kung ayos lang sa'yo, pwede ba? Pahintulutan mo kaming i-verify ang pondo mo? Huwag kang mag-alala. Mayroon kaming pinaka-professional na tao para mag-check ng pondo. Ano ibig mong sabihin? Ang lolo ko silong si Hai, para sa auction na ito. Naglaan siya ng 500 bilyong pondo. 500 bilyon. Narinig ko. Lumalapit ang pamilya Long sa 4 na pinakamalalaking pamilya. Baka nakakuha nga sila ng pondo mula sa 4 na pamilya. Na. Pero lahat naman alam kong, gaano lang kayaman ang pamilya Long. Akala mo ba pareho kayo ng pamilya G, na sobrang yaman sa buong bansa? Miss Long, alam naman namin lahat kung gaano kayaman ang pamilya Long. Pero ang 200 bilyon ay hindi biro. Kahit pa ikaw ang anak na babae ng pamilya Long, kailangan pa rin naming i-verify ang pondo mo. O kaya, pwedeng marinig namin ang kumpirmasyon ng matandang Long mismo? Ang sinabi ni Long Xiaojia kanina, narinig mong malinaw. Kung magtaas ka ng kamay pero hindi ka magbayad, mahirap din para sa amin. Sige, tatawagan ko na si Lolo ngayon. Hindi ko rin alam kung naging matagumpay si Zumen Chang. Bahala na, ilalaban ko na talaga ngayon. Kahit maubos pa ang lahat ng yaman namin, itong Hansu, kailangan ko. Long Xiaojia, bahala ka na. Hello, Lolo. Naayos mo na ba ang pondo? Ngayon kasi si Jimaran, naglabas na ng 100 bilyon. Handa na akong lumaban hanggang dulo. Hindi pwede. Hindi ako pumapayag. Lolo, ano ba sinasabi mo? Hansu ng gigu yun. Huwag ka nang magsalita. Sabi ko hindi pwede, hindi pwede. Pati ba yung sinasabi ng mga manloloko, pinaniniwalaan mo? Huwag mo na akong tawaging lolo. Talagang nagpapanggap lang pala. Akala mo ba ang Long pamilya nyo? May laban sa G pamilya namin? Sobra kayong kumpiyansa. Mas mabuti pang kalimutan nyo na yan. Wala pang pumapalo. 100 bilyon. Congratulations, Ji Xiaojia, nakuha mo ang Hanzo na ito. Patay ka na talaga. Sa pamamagitan nitong Soulpearl, sigurado akong hindi mo naabutin ang araw bukas. Huwag kang masyadong magpakasaya. Daoki kuya, hindi ko rin alam kung ano talaga ang nangyari sa lolo ko. Kailangan mo akong paniwalaan. Hindi mo kasalanan ito. Punta muna tayo sa bahay niyo. May panganib kay Lolong Lolo. Ano? Daoki kuya, ano ba talaga nangyari sa lolo ko? Ang lolo mo, kinontrol siya ng totoong masamang tao gamit ang isang sumpa. Ang kaya ko lang gawin ngayon, gamitin ang 3 fire needle para pansamantalang isil ang mga akupoint niya. Paano ngayon? Yung huling Soulpearl, napunta na rin sa kanila. Kung gusto pa nating bumawi, may 2 pang paraan na pwede nating subukan. Ano yung 2 paraan? Una, gagawin ko agad na ang libingan ng pamilya Long. Madala ang isang dragon vein doon. Gamit ang feng shui ng libingan, sasabayin sa kalahati ng kapalaran mo. Baka may chance pa tayong bumawi. Yung pangalawa? Pangalawa,
Sobrang delikado ito. Kung hindi talaga kailangan, mas mabuting huwag mo munang subukan. Sa madaling salita, dalhin mo muna ako sa libingan ng Lahinglong. Sige, dadalhin na kita ngayon. Kudaki, tingnan mo. Ayon doon sa kabila, iyon ang lupang pinagmulan ng pamilya namin. Nakatagong dragon na umiinom ng tubig, magdadala ng malaking yaman at tagumpay. Mayaman ang lupa, matibay ang bundok. Posibleng umabot sa mataas na posisyon sa lipunan. Nailibing ang mga ninuno ng pamilya Long dito. Sigurado, ang mga susunod na henerasyon ay magkakaroon din ng kapangyarihan. Kahit may gustong sumira sa pamilya Long, hindi rin sila basta-basta makakalapit. Parang may mali. Bakit ganun yung lolo ko? Kamailan lang, may sunod-sunod na masamang nangyari sa kanya. Ang sabi nga nila, bilog ang perlas, makintab ang jade. Masagana ang pamilya, yumayaman ang bahay. Dahil sa dragon vein ang ilog na ito, baka ang problema ay nasa dragon pearl mismo. Tara, papakita ko sa iyo kung anong lagay ng dragon pearl. Tara. Tama ka nga, may problema talaga. Basag na ang dragon pearl ng pamilya nyo. Kaya naman pala, nagkaroon ng pagkakataon yung nasa likod ng lahat. Nagamitin ang masamang salamangka para kontrolin ang lolo mo. Anong gagawin natin? Ngayon, may hawak pa silang dalawang soul pearl. At palaging nagtatrabaho sa likod ng mga eksena. Parang talo tayo mula pa sa simula. Hindi naman siguro. Sa ngayon, gamitin natin ang kapalaran mo. Kasabay ng lakas ng soul pearl. Baka pwede pa nating buuin ulit ang dragon pearl. Pero hindi ba sinabi mo noon na hindi ka pwedeng gumamit ng lakas ng kalahating buwan? May dala ka ng kalahati ng kapalaran ko. Matindi ang swerte mo. Dagdag mo pa, yung soul pearl. Hindi ko kailangan gamitin masyado ang sarili kong lakas. Hihiramin ko lang ang kapangyarihan ng soul pearl. Para sa lahat ng tao, nagtutuloy ako. Makakamtan ko rin ang tamang daan habang buhay. Linger, pumikit ka. Tagumpay ba si Zumenchang? Tay, lakasan mo ng konti ang boses mo. Ang yin yang Erdon ay may dalawang direksyon, pasunod at pasalungat. Ang 1-chi-3-yuan ay hindi maintindihan ng mga tao. 5 araw na dumating para kunin ang 1 yuan. Kunin ang chi para lumampas sa kapangyarihan. Bilang panuntunan. Simulan na. Zumenchang, anong nangyayari? Malapit ka nang mamatay. Gusto mo pa rin gamitin ang Dragon Tomb ng pamilya Long para bumawi? Hawak ko ang 2 Soul Pearl. Masyado kang kumpiyansa. Ano nangyayari kay Daokije? Umatras ka muna. Daokije, ano ba talaga ang nangyayari? Ito ang nasa likod ng lahat. Nadama niya ang mga plano natin. Kaya ginamit niya agad ang kapangyarihan ng Soul Pearl. Pilit niyang winasak ang Dragon Pearl sa ilalim ng inyong ancestral tomb. Bakit nangyari yon? Sino ba talaga ang taong yon? Bakit sobrang lupit niya? Malito. Lahat tayo ay malubhang na sugatan. Gumamit pa siya ng ganitong paraan na parang talo rin siya para kontrolin ang lolo mo at kunin ulit ang Dragon Pearl. Posible kaya siya ang dati naming tinanggal na traitor sa pamilya Feng. Pamilya Feng. Sabi ni lolo noon. Noong araw, may isa siyang kasamahan sa pag-aaral. Pero yung taong yun, masama ang ugali. Pinalayas siya ng aming ninuno sa pamilya Feng mula sa kanilang samahan. Ano? Ngayon na yung Dragon Pearl ay nasira. Anong gagawin natin? Nasira ang Dragon Pearl. Humina ang swerte natin. Dati mga Diyos, mahirap na rin tumulong. Wala na ba talagang ibang paraan? Wasak ang Dragon Vein. At malubha rin ang mga sugat ko. Kahit yung taong yun, hindi rin niya gusto ang nangyari. Pero meron siyang Soul Pearl, mabilis siyang makakabawi. Daoki kuya. Hindi ba't sinabi mo noon, may isa pang paraan? Pwede kaya nating subukan? Ngayon, sa pagkakataong ito, mukhang, kailangan nang bumalik sa bundok para hilingin ang tulong ng mga ninuno ng pamilya Feng. Kahit delikado at napakabigat ng parang ito. Pero ito na lang talaga ang magagawa. Ano, nagtagumpay ba? Isang bata lang. Madali lang yan para sa akin. Bukod pa dyan,
May 2 Gigo Soul Pearl ako sa akin. Tama ka dyan. Anong nangyari? Ayaw mo pang sumuko? Sige. Ipapakita ko sa iyo ang lakas ng Gigo Soul Pearl. Sa langit, lupa, at tao, may 3 uri ng pagtakas. Ang pagtakas sa langit ay tinatakpan ng liwanag ng buwan. Ang pagtakas sa lupa ay binabalot ng ulap ng araw. Ang pagtakas ng tao ay dapat alam, ito ang tila anino ng gabi. Gigo na hiyas ng kaluluwa. Magsama. Pinuno ng kaliwang pinto, anong nangyari sa'yo? Ang tapang ng batang yon. Hindi takot na mawala ang lakas niya. Gusto pa rin niyang sumugal laban sa akin. Karapat dapat nga siyang apuhin ni Feng Shijo. Pinuno ng kaliwang pinto. Ano nang gagawin natin? Anong kinakatakutan mo? Ngayon, hawak ko na ang 2 hiyas ng kaluluwa. Natatakot pa ba ako sa isang bag itong katulad niya? May isa pa talagang paraan. Pero sinabi ko na sa'yo noon. Napakadelikado ng paraan to. Hindi lang sakin. Pati sa'yo din. Ito na talaga ang pinakahuling paraan. Kailangan gamitin natin ang kasunduan natin sa ilalim ng langit bilang panata. Manghihingi tayo ng basbas mula sa mga ninuno ng angkan ng Feng ng Gigo. Kung tatanggapin ka ng mga ninuno ko, at magpakita sila ng tanda, ayos lang. Pero kung magkamali tayo, pareho tayong malalagay sa panganib. Yung mga taong yon ang pumatay sa lolo ko. Sila rin ang kumuha ng kapalaran ng pamilya namin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila napaparusahan. Pero hindi mo kailangan makisali. Tama na, wag na, Daokije. Handa akong sumama sa'yo sa laban na to. Sabi mo nga, dahil gusto rin nilang makuha ang kapalaran ko. Kaya, hindi rin nila ako palalampasin. Kahit tumakbo pa ako, hindi rin ako makakatakas. Saka sinabi ko naman noon, na gusto kitang pakasalan. Naniniwala ako, na pati mga ninuno ng Feng, magiging pabor din sila sa akin bilang napili nilang manugang. CJ, lalaban tayo hanggang dulo laban sa kanila. Zhou Menzhang, anong nangyari sa'yo? Ang lupit ng batang yan. Hindi siya natatakot na magkasugat ng matindi. Basta mapahirapan lang ako dahil sa balik ng ginawa ko. Talagang karapat dapat siyang maging apo ni Feng Shijo. Natalo ba tayo? Sobrang minamaliit mo ang kapangyarihan ng banal na Soul Pearl. Network. Ngayon, wasak na ang Feng Shui ng libingan ng pamilya Long. Basta mahanap ko ang mga bakas ng 2 taong ito, makukuha ko ang kalahati ng life fate. Sige, magpapadala ako agad ng tao para hanapin sila. Hindi na kailangang magsayang ng oras. Hayaan mong magpahinga muna ako sandali. Malalaman ko na agad ang kinaroroonan nila. Hindi tama. Ang 2 to, wala na sa bahay ng Long ngayon. Ganap nang nasira ang Feng Shui ng libingan ng pamilya Long. Wala nang paraan para maibalik. Baka naman, iniisip ng batang yon na hingin ang tulong ng mga espiritu ng ninuno ng pamilya Feng. Tama. Bilasin mo, sumama ka sa akin. Daokije. Lahat ng ito ay mga ninuno ng pamilya Feng. Tama yan. Tatlong tangkay ng insenso para sa mga ninuno. Sinasalaysay ko ang kasaysayan ng pamilya Feng sa loob ng 100 henerasyon. Nag-aalay sa matapang na ninuno. Sinisindihan ang tuyong apoy. Nag-aalay para sa mga kaluluwa ng mga bayani ng 100 henerasyon. Mga ninuno naming mahal. Ako si Feng Daoki, ang ika-negatibo 34 na direktang apo sa pamilya Feng. Ngayon, kasama ko ang ganap na anak ng pamilya Long, si Long Ling-er, pabalik sa bundok. Gamit ang utos ng langit, ipinag-ugnay ang aming kasal. Buong paggalang kong hinihiling mula sa aming mga ninuno ng Feng mula sa Gigo. Mga ninuno at kanununuan,
Naririto ang mga ninunot kanuno-nunuan. Ano ang ninanais ng sagradong tagapagmana sa harap ng lahat? Daoki kuya. Mga minamahal na ninuno, pasensya na po, mahina at kapos po ang inyong apo. Dahil ang lolo kong si Feng Siju, noon ay napahamak ng traitor. Apo po ninyo ay nagnais sanang gamitin ang Gigu Pearl ng kaluluwa para mapagtagumpayan ng kalaban. Ngunit sino bang mag-akala? Natalo sa pakikipaglaban ng mga kapangyarihan. Apo nyo. Wala nang ibang magagawa kundi magdasal sa utos ng langit na kasal. Dumudulog ako sa inyong mga ninuno. Kayo pong mga ninuno, sana po makarating ang inyong kapangyarihan. Ipagkaloob ang sandali ng tapang na pumanhik sa aking katawan. Pagpalain po ninyo ang apo upang magtagumpay na mapatay si Loren, para maipaghiganti at mapawi ang galit para sa aking lolo. Si Long Ling Er, ang ganap na anak ng pamilya Long. Magkasama ring humihingi ng basbas mula sa mga ninuno. Para tulungan si Daoki kuya at magbigay ng lakas. Napakalakas mong magsalita, ganap ka mang anak ng pamilya Long, ano naman ngayon? Karaniwang katawang tao lang. Paano ka makakapantay sa tagapagmana ng Feng mula sa Gigo? Pero, Tumahimik ka, pati ikaw, walang utang na loob na apo. Ikaw, bilang tagapagmana ng dugo ng Feng family ng Gigo. Hindi lang natalo ka sa pakikipaglaban gamit ang kapangyarihan. at nagbabalak pang, Gamitin ang espiritu ng mga ninuno para lang maglabas ng galit. wala akong ginawang ganon. Isang ordinaryong babae lang naman, kaya mo nawala sa tamang landas. Nagdadahilan ka pa? Hindi ko inakalang ang tagapagmana ng Feng family ng Gigo. Babagsak ng ganito. Talagang pinabayaan mo na sarili mong masira. Sa ganitong ugali mo, naglakas loob ka pang humingi ng tulong sa mga ninunong Feng. Saan mo kinukuha ang tapang mo? Hindi ko akalain, lahat ng ninuno ng Feng family, ganito ang ugali. Ibig bang sabihin ito na, wala na talaga akong pag-asa, na maipaghiganti ko si Lolo. Ang ika-32 henerasyong tagapagmana ng Feng family, Feng Siju. Nagsusumamo sa lahat ng aming mga ninuno. Patawarin ninyo ako. Lolo, Lolo, Daoki. Pinagdaanan nyo lahat to. Lolo, kayo po ba talaga yan? Mga ninuno ko, nakikiusap po ako. Ako si Daoki, apo nyo. Maaaring naging pasaway man ako. Pero lahat po ng yun ay dahil gusto kong maghayganti para sa inyo. Nabiktima ako ng masasamang tao. Lolo, At bukod pa dito, ang batang ito ay ipinanganak na tagapagtanggol ng mga espiritu. Mula pagkabata ramdam niya na maraming kamalasan at kakulangan sa buhay. Kaya kalahati ng buhay niya puro hirap at lungkot. Talagang maiintindihan niyo po siya. Kaya't mga mahal kong ninuno, dahil sa tapat niyang puso, at walang kapantay na pagmamahal niya sa pamilya, patawarin niyo na sana ang mga pagkukulang niya. Bigyan niyo po siya ng isa pang pagkakataon. Kung kinakailangan talagang parusahan. Ako na po, bilang lolo niya, ang inyong parusahan. Kahit libo-libong sugat o kahihiyan. Tatanggapin ko ng buong buo. Lolo, huwag kayong ganyan. Hindi nyo kasalanan to. kung talagang kailangan magparusa, Lolo, ako na lang po ang parusahan nyo. Kasalanan ko lahat to, dahil hindi sapat ang katayuan ng pamilya Long namin. Hahaha, ayos lang. Kung ganun, bibigyan namin kayo ng pagkakataon para makabawi kayo. Mga ninuno, pakiusap, gabayan niyo po kami, Feng Daoki. Dahil taos puso kang nagsisisi, eto ang dalawang pagpipilian mo ngayon. Mga ninuno, pakiusap, bigyan niyo po kami ng gabay. Hindi namin sinasang-ayunan ng kasalang ito, kaya kung Papatayin mo ng isang sampal itong pangunahing anak na babae ng pamilya Long. Handa kaming ibigay sa iyo ang lahat ng lakas. para matulungan kang maghayganti, O kaya naman, paalisin ka namin sa talaan ng pamilya Feng, at pabayaan kang mag-isa sa buhay. Daoki kuya, kung ito talaga ang gusto nyo, handa akong mamatay sa mga kamay mo. Pero, pag namatay ako, pangako mong iligtas mo ang lolo ko. Daoki, huwag kang padalos-dalos. Bilang apo ng Gigu Feng na pamilya, hindi ko kayang itapon ang konsensya ko. Para lang sa pansariling kagustuhan. Lalo na, si Linger at ako magkasama sa lahat. Matatag ang pagmamahalan namin. Kaya, Kahit hindi niyo ako turuan o tulungan. Ako na lang ang haharap sa mga traidor at masasamang tao. Feng Daoki, hindi ka ba talaga natatakot
Naitiwalag ka namin sa pamilya? Takot mamatay. Kung ang mga ninuno ay pipilitin akong pumili ng ganito, walang saysay na. Tawagin akong Feng. Mga mahal na ninuno, ano man ang pasya nyo, papatayin man o palalayain nyo ako. Bahala na kayo. Hahaha. Ayos. Karapat dapat ka nga sa lahi ng Feng. Feng Daoki. Napasa mo ang pagsubok namin. Ano? Pagsubok pala ito. Oo nga, kung pinili mong patayin siya kanina. Hindi ka na namin papatawarin. Salamat mga ninuno. Mga kadugo, Dahil sa kabayanihan ng batang to. tulong-tulungan naman natin. Ang apo natin, oh. Ang misteryo ng yin at yang ay mahirap talagang arupin. Ang dalawa ay muling bumalik sa isang siyam na palasyo. Kung tunay mong nauunawaan ang batas ng yin at yang, ang langit at lupa ay para bang hawak mo lamang sa palad. Kuya Daoki. Kamusta ang pakiramdam mo? Ayos na. Daoki. Dahil nabigyan ka na ng lakas ng mga ninuno. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Opo. Anong nangyari? Hindi ko pa nga sila hinahanap. Sila na mismo ang pumarito. Anong gagawin natin ngayon? Ngayong nandito na sila, hindi na natin sila palalagpasin ngayon. Lolo, apo niyo po maghihiganti na para sa inyo. Sama ka sa akin. Nandito na sila. Ano? Hahaha. Hahaha. Feng Daoki. Hindi mo inakala na ako mismo ang andito, di ba? Ngayong araw. Siguradong mamamatay ka. Nagpapakasaya ka ng maaga. Paano namang mangyayari yon? Zuo Tongsheng. Ngayon, dapat tapusin na. Impossible yan. Hindi ako papayag. Zhu Tongsheng. Kasalanan mo yan, deserve mo to. Naabot mo pa ang araw na to, okay na yun. Ngayon, kayo na ang susunod. Anong balak mo? Ang may sala, dapat managot. Ano bang ginawa ninyong dalawa? Dapat magkaresolba na. Ano ang ginawa mo sa anak ko? Ginawa ko lang, ang pagkuha ng para sa akin. Tama pala. Ikaw rin. Daoki kuya. Saan tayo pupunta pagkatapos nito? Kahit saan. Basta kasama kita. Pwede kahit saan.